maghatag unya sa ato ang special song. Human sa special song ang maghatag nusab sa atong mensahe nini kapunon mao nga ato ang madasigon o atong pastor si Pastor Israel Villaver I. Siya mo'y maghatag sa mensahe na usab nini ato ang commitment. Human sa mao nga mensahe ang maghatag sa ato ang response song nini kapunon mao ang The Royal Descendants. So human sa mao nga response song ang anunsyo no sab sa ato ang closing song ang ato usab nga chorister mao si Sister Raquel Villaver. Unya ang closing prayer niini igahatag sa atong sakigsoon mao si Brother Joel Amimita. Niini nga kapunon atong himuon ang pagkasulimni sa pagpadayon sa atong pagpanimbahon nga ang Dios atong bation nga sa atong taliwala. Busa nini nga kapunon ang mga programa magapadayon sumala sa ako ang nabasa. Okay, alang sa ato ang opening song atong ablihan ang ato ang church hymnal, hymn number 211. Take my life and let it be. Okay, take my life and let it be. Take my life and let it be. Take my life, sing. Take my life and let it be consecrated, Lord, to Thee. Take my hands and let them move at the impulse of Thy love, at the of Thy love. Take my feet and let them be swift and beautiful for Thee. Take my voice and let me sing always only for my
Diyos, amahan namo tasan sa malangit. Dako among kalipay ni mga takna tungod sa imong pagkamaayo sa matag usa kanamo. Nga sulod sa 21 ka tuig, ikaw nagaatiman nagamuman ni ini nga ministry. Ug samtang karon magapadayon kami sa commitment program, ikaw unta magapanalangin kanamo, magauban kanamo. Ikaw usab kang panalangin sa among gisulti karon. Pastor Israel Villarber nga siya magalitok sa mga pulong gikan kanimo nga kami usa nga maminaw mahimong madasig mahimo namong inspirasyon sa pagpadayon ni ini nga ministry. Asa kami nakapasubo kanimo Dios sa buhat sa pulong sa nauna usaylo kami kining tanan among ginapangayo ginalooman nga madawat pinagi ni Jesus ang manluwas. Amen. There's a line that is drawn through the ages. On that line stands an old rugged cross. On that cross a battle is reading to gain some man's soul all its lost. On one side there's the forces of the evil, all the demons and all the devils of hell. On the other, the angels of glory, and the name of Golgotha's hill. Pierced with the force of the conflict, as the sun refuses to shine. For there has God chosen in the balance, and then through the darkness He cries, the battle is over. It is finished. There'll be no more war. It is finished. The end of the conflict. It is finished. And Jesus is Lord. Yet in my heart the battle was raging. Not all prisoners of war had come home. These were battlefields of my own making. Then I didn't know that the war had been won. Then I heard that the King of the ages, He had fought all life's
The battle is over. It is finished. There will be no more war. It is finished. The end of the conflict. It is finished. And Jesus is Lord. Oh, it is finished. And Jesus is Lord. Jesus is Lord. Maayong hapon mga igsoon. Salamat sa mensahe sa awit, sa kadaugan, labi na gyud sa kadaugan sa The Loud Cry Ministry sulod sa 21 anyos o sa kadaugan sa matag usa ka problema nga atong ginatubang dinhi sa tuang kadaadlaw nga pagkinabuhi. Ang atong suhito karon mga kaigsuonan, we'll be talking about thief in the night crisis. We're talking about the global crisis. We're talking about the health crisis. We're talking about the economic crisis. But this afternoon, we'll be talking about the faith crisis. The crisis of our soul. Unsay atuang kasinatian nga ato mahiaguman if we will experience the thief in the night. Ang atong bersikulo nga ato ang pagadugukan mga kaigsuonan, makita nato sa 1 Tesalonica Kapitulo 5 versikulo 2 nga nagkanayon, for you yourselves are fully aware that the day of the Lord will come like a thief in the night. Kamo na sayod nga ang adlaw sa Dios moabot ingon sa kawatan sa kagabion. How many times I told you nga ang mga secret rapture Protestant churches nagtuo sila nga si Kristo mobalik nga di may bawaan, walay nasayod bisan kinsa tungod kay ang iyang pagbalik sama sa kawatan. Og way nasayod og kanusa og dili siya makita. That's why ang mga matarong ilara nang i-rapture sa Ginoo. Ang mga daotan may mahabilin. Kay kuno mabasa nga si Kristo moabot sama sa kawatan sa kagabion. Sa bersikulo ngayon nabasa mga kaigsunan, is really Christ coming as a thief? Is it Christ coming as a thief? Yes or no? No. The day of His coming is like a thief in the night. It's not Jesus Christ Himself who will come like a thief in the night. Jesus will not come as a thief in the night, but He will come. Ang iyang coming, the day of His coming, will be like a thief in the night. What does it mean? Muna ito pagadugukan mga kaigsunan, because we don't want each of you. Dili mi gusto, dili ko gusto nga kada isa kanato makasinati ni anang gitawag og kasinatian sa thief in the night. Sa Mateo 24 versikulo 14, yes, we believe that the end of the world will happen if the gospel of the kingdom will be preached, will be proclaimed throughout the whole world, then as a testimony to all nations, and then the end shall come. We believe in it. That's why everyone, ang matag-usa mga kaigsunan, gipadasig mo apil sa pagwali
Muapil sa pagkinabuhi, pagpamatuod sa mensahe sa pulong sa Dios para matapos ang tanan. Kung di mo ganahan pang matapos ang kalibutan, ayaw mo tabang sa buhat. Pero kung gusto ninyo matapos na ang kalibutan, tabang mo sa buhat, kay mora na'y pamaagi nga mahuman ang kalibutan kaigsunan. We're talking about the end will come. We are talking about the end of time. Ang problema mga kaigsunan, how will it happen? Sa unsa na isang paagi mahitabo. Mateo 24:42, watch therefore, for ye know not what your Lord, what the hour your Lord doth come. Pagbantay kamo. Wa magingog pagbantay 1 minute, no. During the end time, pagbantay kamo kay sa oras nga wala ninyo dahuma muabot ang Ginoo. Muabot ang Dios. Napagilain nga pagkasulti. 24:44. Therefore be also ready, for in such an hour as ye think not, the Son of Man cometh. Panganda mo kay ni anang orasa nga nagtuo mo nga di na mo balik ang Dios. Bot pasabot kumpiyansa. Nagtuo mo nga di na mo balik ang Dios mga kaigsunan. Di na mo balik si Kristo. Ni anang panahon na moabot nga wala ninyo dama. Unsang orasa moabot si Kristo? Tell me. In the hour that you don't expect Him to come. Kano sa moabot si Kristo? Yan ang takna nga wa na kanitoong mubalik pa si Kristo. Tanaw ni mong kalibutan, kaigsunan, gubot ang kalibutan. Grabig paningkamot og kinsay presidente nga ilan na pong pabarugon. 6 years ago, grabing panon sa mga tao kay padag-on ang ilang presidente. Grabe kay this is the only time that we can have the change. Meron tayong pagbabago. Pagkahuman sa 6 years ang kampanya na pod, babaguhin natin ang lahat. Humanagi bag-o mga kaigsunan. 6 years ago, there will be a change. There will be something new to happen. Pagkahuman, karon na po ng kampanya, babangon muli. O sa man nagmulto. O niya, pagkahuman, babaguhin ang lahat. So, nalibog na ko mga kaigsunan. Honestly, nalibog na ko. Kada na imulansad, baguhon na itong tanan. Baguhon na tanan. Meaning, no one can make a change in this world. Nobody can, except Jesus Christ when He comes again. Amen? Yes. Ang paglaom sa mga tao, karon na sa temporal success. Temporal promises. Nasa mga political leaders. But I would like to tell you, ang atong ultimate nga paglaom is in Jesus Christ. He's coming soon. Mubalik siya sa dili madugay. Bantayan ninyo ni Pagayo. But, 2 Peter chapter 3 verse 10. But the day of the Lord will come like a thief, and then the heavens shall pass away with a roar, and the heavenly bodies will be burned up and dissolved, and the earth and the works that are done on it will be exposed. What will come as a thief in the night? It's the day of the Lord. Not the Lord will come as a thief in the night. And what is it? How the Seventh-day Adventist can experience the thief in the night at the Christ's second advent. Unsaon sa Seventh-day Adventist Church nga mabiktima sa gitawag og thief in the night in the last days. Will thief in the night happen at the onset of Christ's second coming? Ang thief in the night, diha ba mahitabo? Diha gyud mismo sa pagbalik ni Kristo? Will it be so? No. The thief in the night experience will happen today. Will happen tomorrow prior to the coming of Jesus Christ. Kano sa ang thief in the night experience niyong balay? Let me ask you a question. Kinsa ninyo diri mga katilaw ninyong balay gisakag kawatan?
Nana? Na ba? Okay. Namangutana ko ninyo. Kano saan nag-start inyong thief in the night? Wala mo kabalo, no? Oh, you see that? Wala ka kabalo nga nakasinati kag thief in the night. Kano saan man ka nakahibalo nga naka-experience sa kag thief in the night? Pakabuntag na sa nakabalo na kagikawatan na mo. Di ba? Yung pastilan, thief in the night man ito kagabi. Wag yung takabantay ba? Nga mauna dito ang thief in the night. Sa ato pa, mo na dakong problema karon mga kaigsunan. Mubalik na lang si Kristo nga wata kahibalo. Ingon imposible pastor, magsandilo pa man. Unya maglinutusay, mag-international sandilo. Siya di ta kabalo mubalik na si Kristo. Mga kaigsunan, sultihan ta mo. I will explain to you. Ayaw gimog piyong-piyong diha karon. Would they not expect his return after the sandalo? Would they not expect the coming of Jesus Christ will happen after the death decree, after the plagues? Surely they will not be surprised. Kaya doon ay graph, doon ay timetable, doon ay calendar na nagapanghitabo. But what if the thief in the night experience takes place before the second advent? Ang thief in the night, nahitabo mga kaigsunan, sa wapa niabot ang kawatan sa inyong balay. Pagkabuntang na ransak naman dahil no? Grabe. Huwag ito kalibutan ba? Nilabay na ang kawatan, wata kay balo. Nabiktima ta sa thief in the night. Doon ako example ihatag ninyo mga kaigsunan. Sa Mikias, sa prophecy ni Mikias, ingon siya that Elias will truly come first before the Messiah will come. Ang Mesiyas muabot, pero sa di pa muabot ang Mesiyas na si Jesus Christ, mahitabo sa ang pag-abot ni Elias or Elijah. So, ang mga Pariseo, mga eskriba, ang mga legalista ng mga Hudyo, ang ilang kibantayan, si Elias. Kaya inigabot ni Elias, muabot po si Jesus Christ, kadili madugay. So nagsige sila paniid o kinsay Elias. Now, Malachi chapter 4 verses 5 and 6. Behold, I will send you Elijah, the prophet, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers, lest I come and smite the earth with a curse. This is a stereotype prophecy. Mahitabo ni siya during the first advent, mahitabo po ni siya sa second advent. It's talking about the coming dreadful day. Muabot si Elijah. So ang mga nagbasa sa Biblia, nagsige sila panid asa man si Elijah. Kaya muabot ang Ginoo, sa dili pa muabot ang Ginoo, naa si Elijah. Niabot na lang si Kristo, wa sila kabantay mga kaigsunan, nga nilabay na si Elijah. Matod pa ni Manalag na Ezekiel, nilabay na ang ting init. Niabot ng ting tugnaw. Naabot ng ting tanom. Nahuman na lang. Niabot na lang ang ting harvest. But lo and behold, wa ta maluwas. Mo na'y sakit mga kaigsunan. Nahuman na lang ang sandilo, nahuman na lang ang pandemya, nahuman na lang ang problema sa health crisis, nag-New World Order na lang, nagsandilo na lang, nag-national sandilo, nag-international sandilo, nag-pouring out of the latter rain. Wa ta kabantay mga kaigsunan. Christ has come. Wa gihapon ta maluwas. Muni dakong problema kaigsunan. We're talking about crisis in the last days. Ang atong gisgutan karon ri unsa mga kalisdanan ang mga krisis o mga adlaw. Kinsa kaninyo diri nagtuo pa nga kining maong crisis mopahuway pa ni. Humana plansado na ang COP26. Before nag COP26, doon na nay kampanya about climate Sabbath or climate Sunday, Green Sabbath and climate Sunday. Humana ang pag-implementar ana mga kaigsunan in a very decisive and very deceptive nga pamaagi that sometimes we cannot detect.
Ang uban mga kaigsunan na sobraan, usahay na uban po na kulang. Agatuo sila nga kining bakuna mauna ni ang sandilo. Kay di man ka makapamaligya, dili ka makapamalit. Ang yawa mga kaigsunan, bright kayo. Ang inyong gibantayan dili makapamaligya, dili makapamalit. Ang rason bakuna. Nag-ingon ang Biblia sa Revelation 13, mark of the beast. Ang mark of the beast, i-implement na siya sa katawhan sa Dios, mahitabo ang balaod na dili mo makapamalit o di mo makapamaligya. Ang gihimo sa yawa, bakuna usa ang gipauna, o niya gisugdan dahil balaod, nga di mo makapamalit o dili mo makapamaligya. So ang interpretation sa mga tao, kaning bakuna, mauna ning mark of the beast. Pero nasayod ba yata mga kaigsuunan, nakasabot ba yata nga ang mark of God is Sabbath and the mark of the beast is contrary to the Sabbath. And that is Sunday. We believe that is Sunday law. So, sa akong nasabtan, gitistingan ta sa tibuok kalibutan kung magsilbi ba nga di na mo makapamalit o dili mo makapamaligya. Tistingan na to, dry run lang sa ni. Jogging lang sa ni. Ha? Exercise lang sa ni. Di mo kapalit o di mo kabaligya if without the vaccine. Mga kaigsuunan, jogging palang gani, exercise palang gani, rehearsal palang gani, nangayabag na ta. How much more sa final? Sa finale? Ako nagpasalamat ko ngayon ana ang pamaagi na anay testing karon mga kaigsuunan para doon na tayo kapanaminan sa ugma. Ug di na mo makapamalit, ug di mo makapamaligaw mo yung bakuna, pananom na mo sugod og mga pagtuon na mo pananom og pagkaon nga kamuray magproduce. This is an alarming kaigsuonan. Sa Mateo 17, 10, 11, 12, 13, matud pa. And his disciples asked him, saying, why then say the scribes that Elias must first come? Ingon ang mga apostoles, Ginoo, nga naman ang mga parisiyog, mga iskriba, nagsulti man, nga sa di pa ka muabot sa si Elias. Unsay gisulti? And Jesus answered and said unto them, Elias truly shall first come and restore all things. But I say unto you, that Elias is come already, and they know not him, but we have done unto him whatsoever they listed. Likewise, shall also the Son of Man suffer of them. Then the disciples understood that he spake unto them of John the Baptist. Ang ilang mga nasabtan nga literal manaog si Elijah magwali, reformation, revival, restoration, pabaliko ng mga kabataan sa ginikanan, ang ginikanan sa mga kabataan, family restoration, church restoration, people of God reformation. So mo na ilahang nasabtan nga si Elijah ang manukad, may mangunay. Wa sila kasabot ang mga parisiyong iskriba nga ang buhat may girefer ni Jesus Christ sa Micaiah Kapitulo 5, 4 og 5, that the work of revival and reformation will happen prior to the coming of Jesus Christ. The same with our time today. The work of Elijah, the revival and reformation must come first prior to the coming of Jesus Christ. Like the Pharisees and the scribes who missed to identify the work of Elijah, they missed also the arrival of the Messiah on the first advent. Napalpak po sila, wa sila kabantay. Those who are to prepare the way for the second coming of Christ are represented by the faithful Elijah. Are you waiting for the coming of Jesus Christ? Are you working for the revival and reformation? Then you are represented by the work of Elijah. As John came in the spirit of Elijah to prepare the way for Christ's first advent. That's what Ellen White said. If the church, the Seventh-day Adventist Church, is working for the revival and reformation, ang atong iglesia nagawali sa revival and reformation, preparing for the coming of Jesus Christ,
That is the work of Elijah. Kung di nimo ma-meet ang trabaho ni Elijah, mga kaigsunan, ma-miss nimo kana, ma-miss po ka sa Christ second coming. Sama sa mga Pariseo mga eskriba, na-miss po nila ang first coming of Jesus Christ. Wa sila kaila kan Jesus Christ. Ingon galis Jesus Christ, "Hoy, mga apostoles, usa ilang sulti nako. Kinsa daw ko?" Ingon, "Ikaw daw si Jeremiah, ikaw daw si Elias." Oh, meaning galibog pa sila. Galibog pa sila o kinsa si Jesus Christ. Why? Kay ilang giliteralize. Nabayay mga tao, mingon silang, "Ay, unya na kumualagad pastor inig Sandilona. Kay inig Sandilona, biya na ko mga lagad og tarong. How sure are you nga pag-abot sa Sandilo sa final test, na kay kinaiya, na kay batasan nga na-ready na nga moatubang sa maong dakong crisis of faith when Sandilo shall be proclaimed. This is now the time to prepare. Dapat karong panahon na mga kaigsunan, mag-ready na tangdaan. Do not wait until Sandilo will come. Kaya pag-abot sa Sandilo, mga kaigsunan, it is a matter of our behavior and character. Mo ni pinakadakong sintro sa isyu yan ang tungura kung makabarog bata or dili. Ang ato mga estudyante, magsaligman nga online, di man makitaan nga nang eskwela daig Bernis gabi. Imagine that. Magsalig man kay online, magsalig kay module, dili manimba, magtrabaho sila ang assignment og Sabado. Kana palanggani daan. How can you be ready when National Sandilo shall be proclaimed? Nagbuild ka character of denying your faith to stand when the final testing shall come. Ang importante mga kaigsunan, giunsa na to pag-build og karakter kauban kan Jesus Christ nga pag-abot sa final testing sa tinud-anay makabarok na tantanan. Karon palang daan tikasan na ta pag-abot sa final usa poy mahitabo di tikasan gyapon ta. Okay. Thief in the night experience is what? Thief in the night experience is unreadiness at Christ's second coming. That will not happen at Christ's second coming. That will happen today if you are unready. Remember, the Bible says that Christ will come at no exact time. May mong karong gabi, may mong ugma. How sure are you nga ready na ka when Christ shall come today? If you are not yet ready, meaning you are still in the thief in the night life. Dako pagtsansang ang kawatan sa kagabion, maoy mo kawat sa imuhang kalag. Readiness at unreadiness, unpreparedness, what else? Lukewarm, no urgency for Christ's second coming at all. Walay kuba sa dughan nga mauna ni magtinarong na ta, mga lagad na ta, magbinuutan na ta, magseryoso na ta, kay mauna ni kining panahon na ni ang mga kanasuran nagsanib na, ang United Nations nagsanib na, tibok kalibutan nagsanib na silang tanan, ang Santo Papa, ang mga Muslims, tanang mga Christians, until now ang Pope siging gabisita sa mga dagkong Christian religious group para magkahiusa silang tanan. Nato yung Adventista nga nag-post na Pope o katong Osaka Orthodox, Christian Orthodox group. Nag-unite sila. Nangayong pasaylo si Pope Francis. Kay kanang Christian Orthodox, biktima na sila sa persecution dati. Niluhod yun si Pope Francis atubangan sa mga orsobispo sa Greek Orthodox. Nanghayog pasaylo kay gusto siyang maghiusa ang tanang Christian religious group tibuok kalibutan. Nangayog pasaylo sa nanghitabo sa medieval ages, panahon sa persecution. Gusto siyang reconciliation si Pope Francis. Dari nagkaon ka na yun, hapit na yung balik ang Ginoo, na nag-comment sa Facebook pa, doon na yun mabalik ang Ginoo, nagkahiusa na silang tanan. Napoy nag-comment dito, ang mga relihiyon sa kalibutan nagkahiusa, ang mga Adventista, kumusta? Oh. Doon na ba yung reconciliation na hitabo? Ang reconciliation po sa utok po sa uban, rebaptism. Dili na reconciliation. Reconciliation can meet at the center.
Without condition, maghusay ta. Ha? Kay kada may mag-away, mag-rebaptize, pastilan ang mga magtiayon kada adlaw na rebaptize mga kaigsunan. Kay kanang mga magtiayon, taw-taon na maglalis. Wa ko ninyo mag-discourage sa mga young people na ayaw magminyo. Ang mga magtiayon, taw-taon na magbikil mga kaigsunan. Pero doon ay reconciliation. Doon ay reconciliation nga walay requirement og rebaptism. I mean, wala kay kasal ug usab. Unsa pa mga kaigsunan? Thief in the night is what? Bantayan ninyo ang last. Callousing of the heart. Thief in the night experience ni baga na imong dughan. Ang imong kasing-kasing baga na. Unsay kalainan sa baga o kasing-kasing baga og naong? Parehara. Nainangutan na to sa doktor. Doktor, magpakonsulta ko sa may mong sakit sa dok. Ngano man ang akong mukaon ko kanang binayran sa karinderya. Maglasakit akong tiyan, magsuol akong tiyan, hapdos. Mura ko kalibangaon, magdaguok akong tiyan. Pero matingala ko do kung libre dili. Dok, kung sa'yo akong sakit, naon sa akong tiyan. Ingon ang doktor, ang imong tinai nipis na. Ang imo na lang naong ang baga. Callousing of the heart. Di na mauwaw mga kaigsuunang manigarilyo. Callousing of the heart. Di na mauwaw. One guilt feeling. Ang ilang kasing-kasing nga mamaligya o mga baligya nga supak sa kabubuton sa Dios. Callousing of the heart. Baliwala na nila nga nang eskwela na rin sila adlawng Sabado. Callousing of the heart, baliwala na nila nga doon na pa'y urgency sa pagpangandam sa pagbalik ni Ginoong Hesus. That is callousing of the heart. I do not know kung matouch pa ba mo ng mga waling ingon ani. I do not know kung makapanghinuklog pa ba mo. Hopefully we are not experiencing the callousing of the heart. Failure to avail the work of Elijah is also a failure to meet the Messiah. Kung napakyas ka sa pag-avail sa buluhaton ni Elijah, preparation for the coming of the Messiah, mapakyas po ka sa pag-abot sa Messiah. Failure to avail the latter rain is also a failure to be ready for Christ's second coming. Ang tanan nato din, yes, we must be ready for Christ's second coming. But how to be ready? We need to be sealed by the Holy Spirit. I would like to tell you that. We need to avail the early rain and the latter rain. Kung mapakyas ta sa pagbubo sa balang espiritu kanato mga kaigsunan, never to say nga maka-ready po ka, mumbit po ka sa pagbalik ni Jesus Christ. Kana bitaw Mateo 7, versikulo 21, hangtod sa 24, nga dili ang tanan nagaingon kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sing sa langit. Gatuo mo nga di na mga Adventista? Matthew 7 is talking to the Christian people. It's talking about the church. The professed Christians. Ang uban kanyo mingon di ba Ginoo na nambal mi? Ang uban kanyo mingon di ba Ginoo nagapanagna mi? Di ba Ginoo nagapangubog, nagapangabog mig mga daotang espiritu? Ingon si Kristo, I'm sorry, I do not know you. I do not know you. Why? Because you have not established a strong relationship with Jesus Christ. Ang atong relasyon nga to kang Kristo mga kaigsunan, silyuhan sa balaang espiritu. Silyuhan sa balaang espiritu. Kinahanglan kitang tanan mga kaigsunan makadawat sa balaang espiritu sa unang bubo o sa katapusang bubo sa ulan sa balaang espiritu. So matubag na imong pangutana how to prepare for Christ's second coming. You need and I need to be vaccinated by the Holy Spirit. Kitang tanan mga kaigsunan masudlan sa balaang espiritu. This is experiencing the thief in the night. Kung dili maka maka-ready
Dili ka maka dawat sa balang espiritu karon. Wala kay preparation sa imong kinabuhi nga maluto ka sa balaang espiritu karon. Palpak po ka sa pagpangandam sa pagbalik ni Kristo. Because the only thing that we can be ready for the coming of Jesus Christ is to be possessed by the Holy Spirit. Nana ba mo yung Holy Spirit? Yes or no? Ha? Sa buhat ni Sinoibi, nangutana si Pablo, na may Holy Spirit? Yung magiging kabalog na may Holy Spirit? Sa naon sa manimo kasi may gabautismo yun, si Juan. Di ako mo kabalo sa Holy Spirit, wala. Agi bautismo ako sa. Nana may Holy Spirit? Tell me honestly, nana may Holy Spirit? Wala pa. Nana? Kinsa may walay Holy Spirit, let me see your hands. Kaya bautismo ako sa, as Pastor Di Gracia. Tanan, nakadawat nagbalang espiritu. Tanan? Tanan, makulbaan na kung mula pa sa adlaw Sabado. Kaya ba man work of the Holy Spirit? Tanan, makulbaan na mo inom o Coca-Cola. Tanan, makulbaan na mo inom o kape. Mo man ay trabaho sa balang espiritu. Tanan, mga batanon, na ba may Holy Spirit? Makulbaan na ba mo tanaw mga bulb? Kulba pa, sorry, pero bahala na, basta balag kulba. Pasti lang pa italagay. When you resist against the Holy Spirit will stop guiding you. Muundang ang Holy Spirit pag-iya kanimo kung mo resist ka against the Holy Spirit. Callousing the heart is an behavior built by an individual of resisting against the Holy Spirit. Ang kinaiya nga magsige kag sukol sa balang espiritu, that is callousing the heart. Nigahi na ang kasing-kasing. Di na madutlan og guilt mga kaigsunan. Muna gingon sa akong mama ni pating na ning bataay, di na madutlan kasaba. Di na madutlan og tubtob sa Holy Spirit. I-guilty sa Holy Spirit, di na makulbaan. Wa na guilt. I wish you have all the Holy Spirit now. Kita kamong tanan, kitang tanan. Doon na natay Holy Spirit. Doon na natay mga pino nga mga pagbati nga dili na ta magpakasala. Kaya ang Holy Spirit may nagapahinumdum ka nato nga dili magpakasala. SD Bible Commentary, Volume 4, page 1184. As John the Baptist called their attention to the 10 Commandments, so we are to give with no uncertain sound the message. Fear God and give glory to Him, for the hour of His judgment is come. With the earnestness that characterized Elijah the prophet and John the Baptist, we are to strive to prepare the way for Christ's second advent. Ang panawagan ni John, pag hinulusol mo, bantay ang kasuguan, simbaha ang Diyos, the same call today. The Holy Spirit is now working in every one of us to prepare ourselves for the coming of Jesus Christ, and also inspiring you, inspiring me to work for others para maandam po sila sa pagbalik sa Ginoo. Di kay maniguro na tag-ato, wala tayo pagbati nga tabangan ng uban nga maandam sa pagbalik sa Ginoo. Nakakita mo na yung mga tao nga wa magkadimaong kinabuhi, nya sayang og mga imperno, kay imo sila mga suod, mga higala, kaila. Talk to them. Istoryahan ninyo sila nga kanang kamura. Ipahibalo nimo nga doon na kay concern sa iyahang bililhong kalag nga di ka gusto malaglag panahon sa pagbalik sa Ginoo. Talk to them. Istoryahan sila. Ayaw ninyo libak-libaka kaigsunan. First Advent, the coming of Elijah will happen first before the coming of the Messiah. Second Advent, there are two comings of God in the end time. The coming of the latter rain and the coming of Christ. The coming of latter rain and the coming of Christ. Ang latter rain po, di po nimo madawat, kung ba po nimo madawat ang early rain. Maybe it's another topic to be discussed.
But please take note. Be guided by the Holy Spirit. Kinsa kanato diri magampo nga Ginoo. O banimi karon. Ginoo tagay pabigbalang espiritu. Kaya inigsulti namo ang imong gahom may makit amadunggan sa mua. Inigampo namo sa mga masakiton, mamaayo ang mga masakiton. Ginoo karong adlaw tagay mig portion bubo sa balang espiritu. Do you pray like that? O taman ra ta sa Ginoo tagay mig bugas. Apili po ninyong sudan. Di kay bugas lang. We'll pray for the Holy Spirit's empowering to us. The pouring out of the Holy Spirit is a preparation for the coming of Jesus Christ. Ang pagbobo sa ulahing ulan, mga kaigsunan, sa balaang espiritu, mao'y pagpangandam sa katawhan sa Dios nga makasugat sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kanato mga kasina, pagdumot, tanan, babagna sa pagdawat sa balang espiritu. Mga sinipitan nga mga sala, tinaguang mga sala, babag ka na sa pagdawat sa balang espiritu. Mga bingkils panimalay, bingkils sa palibot sa iglesia, babag ka na sa pagdawat sa balang espiritu. Mga kaigsunan, we will pray for the outpouring of the Holy Spirit in our lives. Ang Holy Spirit, mga kaigsunan, o ang Jesus Christ, na dapat sumpay na sila kaniyo. Receiving the Holy Spirit will end to Christ's second coming. Then ang Holy Spirit, ang pouring out of the Holy Spirit, doon ay gitawag og early rain, o doon na po gitawag og latter rain. So, when we talk about the empowerment of the Holy Spirit, we need to have both, the early rain and the latter rain. When we want to become ready for Christ's second coming, we need to have been poured and possessed by the Holy Spirit. Ang atong kinaiya, ma-refined na sa balang espiritu before we can say that we are ready when Christ shall come. How can we avoid the thief in the night crisis? Unsaon na to paglikay sa crisis sa thief in the night? Can you remember about the parable of the 10 virgins? 10 virgins. Christ spoke of the 10 virgins, representing those who believe in the second coming of Jesus Christ. Kinsa man sa napulo ang naka-experience og thief in the night? The 5 foolish virgins. Ang 5 foolish virgins, kulangan sila oil. Ang 5 foolish virgins, superficial, unprepared. Nahabilin sila, wakatuwa kasulod. They were seemingly unaware of their crisis, not looking to Christ. Wa sila kabantay nga moabuti si Kristo tungang gabi. Ang ilahang lana, taman lang ug asa tamang orasa. Pagpunit nila silang lana, ilang lampara, wala na, di na musiga. Ang 5 wise o ang 5 foolish, pariho. Doon ay lampara. Parihong naka-attire o pangkasal o attire. Walay kalainan. Pariho Adventista. Ang kalainan regyon nila, kabalumog unsa? Ang 5 foolish virgins, ang ilang lana, wa kaabot. Hangtod ni abot si Jesus Christ. Ang ilang lana, taman ra year 2000, katong Waituki. Karimimir mo itong Waituki ng Isus una? Hindi, kaya waman madayon ng Waituki, ng backslide. Ang ilang lana, taman ra sa World War II. Pag human sa gubat, wa may nabahitabo, nawala. Ang ilang lana, taman ra sa National Sandilo. Api nila, pag human sa vaccine, mag-National Sandilo, wa man. So nangawala. So diha ra taman ang ilahang lana. Ang ilang lana, taman ra kon binuangan sila dili Adventista, pero Adventista magbinuang manumbag na. Ang ilang lanas, pagpailog, taman ra gyud diha. Aw, di man Adventista ni, kahayag man ta, sige, atong sugnuran og lana, kaya pa man pasigaon ang lana, kay di man Adventista. O nyag Adventista na masumbagan gyud pastor. Baw-baw Adventista mangunay. Kung mapawong ni imong lana, sa abag parehas min duha. Palong tanan. Palong. Sunay mga taong inguniana. Ang ilahang lana sa pagpangalagad
lanas balang espiritu, taman lang ni hindapita. Kung ang pagsulay mo lampas pa, hubas ang lana, mga kaigsunan. Ang atong pagka-Adventista, taman lang sa maayo ang dagan sa panahon, pag-abot sa rough road, hubas ang lanas balang espiritu. Mga kaigsunan, for some time they were satisfied with their state. Igo na para kanila ang ilang kahimtang. After all, they were virgins waiting for the bridegroom. Manganta mangyapon sila, nagahulat ako sa akong Ginoo. Pero wala na klarong pangandam. Pangutanaw ni mo, Adventista lang gihapon, nagapaabot sa pagbalik ni Kristo. Pero wala na klarong worships panimalay. Pangutanaw ni mo, unsay mo relihiyon, Adventista di mo kaog baboy. Pero wala na mo, tanaw nag mga, unsay mga talanaong laway, gadili angay sa pagka-Adventista. But still declaim that they are Seventh-day Adventists, waiting for the coming of Jesus Christ. They still had a flickering flame. Na may kahayag pero nagpidok-pidok na. For their lamps had not gone out, as stated in the Matthew 25:8. They were not candidates for the sealing of the Holy Spirit. Ang katong mga bright, mamaalamon nga mga babay, doon na sila'y reserba, mga kaigsunan. Pag-abot sa paghurot sa lana, naapa sila'y flask. Naapa sila'y balon nga sudlanan, nga reserba. Nga panahon sa pagpidok sa kahayag, ila na yung timbulan para dili mapalong. Panahon sa pagsulay, nga murag lami na yun isukol, pero di na lang, kay gitubilan dayon sa balon nga balaang espiritu. Nabi tayo unggoy, mga kaigsunan, bisag busog na. Matingala ka kanang unggoy, bisag busog na, mukaon lang gihapon. Kabalo mo asa niya ibutang yung pagkaon, nga busog naman siya. Ibutang sa papangig, mga kaigsunan. Butang sa papangig. Kay base inikting paniud to, malimtan siyang uli siyang agalon, dili siya mapakaon sa ting paniud to, di gihapon siya bubackslide, kay naa siya balon nga kuhit-kuhiton, mga kaigsunan, para iyang kaonon di siya mapasmo. How I wish, ang atong mga kaigsunan, doon ay extra nga balon sa lanas, balang espiritu, nga panahon sa mga pagsulay, nga lami na kay i-backslide, natay balang espiritu nga kuhit-kuhiton, mga kaigsunan, para dili mapasmo ang atong pagpangalagad. End-time Christians who will experience thief in the night will be those who have a form of godliness but deny the power of God. Thank you very much sa donation. Nagingon ang Biblia, di nakakalimtan sa Ginoo usa lang ka cup of water nga ihatag sa nagabuhat sa pagwalis may balita, di nakakalimtan sa Ginoo, Brother Monar. End-time Christians maka-experience sa thief in the night when they profess to be Christians but denying the godliness from them. Masabado, Adventista kayo sa abang adlaw. Are you still a Seventh-day Adventist? Nahibalo ba kayo silingan ng Adventista mo? Kabalo sila, wala. Kabalo inyong mga workmates ng Adventista mo? Kabalo inyong mga classmates ng Adventista mo? Ang inyong mga pamilya, nahibalo ba kang Adventista? Nanidol sa ako siya, Pastor, product by Miss LCN. Wow, thank you. Ako mga anak na bautismuhan namin, Pastor. Wow, congrats. Pero akong bana until na wala kay balo. Ng Adventista namin. Ha? Giyon sama na ninyo. Siya, bantay lang yun, ingat lang yun. Amping. Kung naman po niya pabana siya, kadali naman po niya siya, musakay naman po nagbarko, mularga naman po na. So di na po siya bahibalo, so free na po mi nga mag-Adventist. Kaya balo inyong mga silingan ng Adventista mo, I wish they know that you are a Seventh-day Adventist. Do not deny the godliness. Looking to Christ, not to the crisis, includes the knowledge and experience that will allow them to be sealed. Kung magatutok ka kang Kristo dili sa crisis,
you need your mind to be sealed. You need to have the knowledge of the truth. You need to learn, you need to study the Bible. Pastor, unsaon mi nga ma-possess mis balang espiritu? Unsaon ang pastor nga ma-guide mis balang espiritu? Unsaon ang pastor nga ma-sealed mis balang espiritu? Kabalo ba mo nga ang Biblia is an inspired word of God by the Holy Spirit? Kabalo mo wala? Kabalo mo no? Ang pulong sa Biblia, ang balang espiritu may nag-inspire. Nasulat ang Biblia kay ang mga writer sa Biblia mga inspired by the Holy Spirit. Kung gusto ka nga ma-possessed ka, ma-guided ka, masilyuhan ka sa balang espiritu, no other way. Study the Bible. Basahan ninyong Biblia. Magsige mo yun, Ginoo, buo mig balang espiritu. Ang balaang espiritu mo agi sa pulong niya ngayang gi-inspire. Ikaw nga nagbasa sa Biblia, you will be inspired. The way of inspiration that the Holy Spirit has given to the inspiration of the writers. Ang katong nagsulat were inspired by the Holy Spirit. Ikaw po nga nagbasa, the same Holy Spirit nga mag-inspire kanimo. Wala laing pamagi. Keep on reading the Bible, studying the Bible. Kung usa pa mo nakatunan, you share. Keep on giving Bible study. Personal Bible study. Kung kitang tanan Bible study tang tanan, wow, congratulations. Pagkaninduta mga kaigsunan. Define the sealing as settling into the truth. Sealing of the Holy Spirit if you want it. Kung gusto mo niya na, nga masilyuhan mo sa balang espiritu, kinahanglan masilyuhan mo sa kamatuoran. Ang inyong utok masilyuhan na sa kamatuoran. Di kay kada fellowship, pastor, ipakaon ng pato, batagbo po tayo kong explain. Muni mo na sa Genesis, sa Leviticus, sa Roma, muni mo na. So ang conclusion, dili ipakaon pato. Pagkasunod fellowship, mangutanan na po, sa lain na po nga pastor. Pastor, ipakaon ang pato? May explain na po itong pastor nga, lain na po view, muni, mauna. Ang resulta, ipakaon na po ng pato. Sa lain na po nga fellowship na po yung pastor, pastor, ipakaon ang pato. Nga naman ka mag-study imo with the Holy Spirit o kung sa imong nasabtan pinahagi sa paggiya sa balang espiritu, let it be that your mind shall be sealed with the knowledge of the truth. Di kay kamirang mga pastor may inyong kalingawag po pangutana. Ya tandi-tandi on din, maay kita si kuan mo tubag. Kini di kayo may mo tubag. Katugistan pulano magi maayo. No. Ikaw mismo doon na kay personal study. Magtuon sa pulong sa Dios. Sunod fellowship, pastor, pwede magluto og pagkaon sa along Sabado, explain na po ng pastor. Writing si Ellen White, Biblia, ay pwede din magluto. Na po lang fellowship, pastor, pwede magluto og pagkaon sa along Sabado, maura gyud. Pangutana. Explain na po ng pastor niya kay unsa na po yung explanation. Ang conclusion di na po pwede magluto. Wag yu ka masiliuhig asa ka padulong. You have to learn personally, study, and be guided by the Holy Spirit. Pangayo sa Holy Spirit, ug unsay tama. And spiritually experienced, settling into the truth, both intellectually and spiritually experienced, so they cannot be moved. Di na matandog, bisag unsaon mga kigsunan, di na mabali-bali. Kung man nagipasabot, maurag gihapon. Nayo sa nato kaigsuon. Isa pastor, tayo na ron mubiya na ta sa mga dagkong syudad, kay nakatambong mangkuko dito sa Marahan. Unya, mamiya na daw sa dagkong syudad. Unya, ang ikapulo, di na daw irimit sa misyon, kay dito na daw kuno sa mga pastor nga nag-vegetarian, katong dili vegetarian nga pastor, dili taga ikapulo. Online ha, telephone. Nangakit na kung dunggan, halos 2 ka oras inistoryanay. Explain. Ay, pastor, mali, di ay ko, pastor, no? Sorry kay pastor, ha? Sige lang, pastor. Karong Sabado, di na ko muuban sa ilaha. Pastor, magkita ta sa maning lugar, ha? Kaya dito ang inyong fellowship, mutambong ko dito, pastor. Pag fellowship, akong ipangita, akong gitawagan, asa man ka, sa ubang ko kabalin, pastor, di uban ako, last na lang ni pastor, nanapo ko din sa Marahan. Pastilan. Wala na tayo baruganan, mga kaigsuunan.
Sa pagkangala lang ang ikapulo, dili na iparimit sa misyon pastilan. Perting paita. Ako sultihan tamo. Never in my life that I was satisfied and very much grateful to the Lord. Nga kanang personal na kong mag-uli sa ikapulo. Sa una sa pastor pa ko, Pastor de Gracia, kabalo siya ani. Kaming mga pastor, wag gumi kabalo nga muuli din mig tithes. Ikaw, pastor, kabalo ka sa una, worker pa ka, naguli kag tithes? Wala oy. Wala gyud ko kabalo nga mag-uli big tithes. Wala ma-build sa kung kinaiya nga mag-uli og tithes. Kay ngano man ididak man dito sa payroll, hadlok man sila di na mo iuli. Wa man sila salig sa amo. So wala sa akong mind, wala ko maka-exercise nga mag-uli kog ikapulo kada doon ako'y kita. Wala na nako ma-experience. Pero karon nakaingon ko pagkanindot man di ay nga kinabuhi mga kaigsunan. Gibati ba ninyo ang kalipay? Yes! Pagkanindot man dahil, pag doon na nakikita, lainon dayon nimo, usay gani, wa pamahalin, lainon na nimo ang ikapulo, mga kaigsunan. Pagkanindot nga kinabuhi, pagkanindot, bauni ang kasinatian, nga wa na ko masinatii kaniadto sa naapa ko nagtrabaho sa organization. Kung itugot sa Ginoo nga akong tingog, madunggan og balik sa church organization, ako gyud silang hangyoon nga ang tanang mga pastors tagaan og chance. Nga sila na mismo personal muuli og ikapulo. Kaya kining pag-uli ikapulo mga kaigsunan, ebidensya na nga ikaw kang Ginoo partner, di ba? Nag-build kag batasan nga kamong duha partner mo sa Ginoo. Wa man mo'y kasulatan, ang inyong ebidensya ikapulo. Ikaduha, kanang ikapulo ebidensya na nga gipanalanginan ka sa Ginoo. Tama ba? Kaya wa kay ikapulo, minuwa ka panalangin sa Ginoo. Ikatulo, pruiba na nga kanang imong panalangin gikan sa Ginoo, dili gikan bisan kinsa. Kaya ang Ginoo mo imong gitagaan sa share. Ikaupat, nag-build ka karakter nga di kadalo. Oh, that is the very thing which is very important. Nag-build ka karakter nga dili kadalo. Di ka mahinugon. Uy, so nawala imo pagkadalo. Kamong mga dalo, hatag mo ikapulo. Ako dalo ko mga kaisultihan tamo. Kamong mga dalo, hatag mo ikapulo. Hatag po mo donation sa LCM. Pag moabot nga di na mo dalo, hatag ka di na bitaw mo dalo. Sa una, sa dalo pa, hatag ta para maguba ang pagkadalo. Kung mawala itong pagkadalo, padayong taghatag, kaya di naman tadalo. Naguba naman ang pagkadalo. Di ba? So nalipay ko ang kasinatian. Busa mga kaigsunan, I thank the Lord for that. Busa, we need to keep looking to Jesus Christ. Kanunay kitang magatutok kang Kristo, magalantaw nga to kaniya mga kaigsunan. Kaya kung kitang tanan magatanaw nga to kang Kristo, matud pa ni San Pablo, who shall separate us from the love of Christ? Kani mga bana nga di na masigig tutok sa naong silang asawa, duda ko anak nga murag mga putol na sila gikan silang asawa. Kanang mga asawa nga di na masigig tanaw sa naong sa ilang bana, duda ko anak nga murag silingan na gitutokan anak mga kiksunan. Akong ganahan ini mga magtiayon nga lantawon mga kisunan kanang magsigig tinutukay, magsigig tinanaway. Unya mga bana, mga asawa nga naminaw karon, tan-aw na ganin mo sa inyong bana nga kanang matang murag kalintura, sabta na lang na ninyo mga asawa. Mao na mapaluiluoy bitaw murag kanang iro bitaw nga kanang di na makasulti pero mata murag gisubawan. Sabta na lang na ninyo mga asawa. Who shall separate us from the love of Christ? Matud pa mga kaigsunan, shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? O sa may makapabulag na to, gikan kang Kristo. As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Muratag mga karniro nga gipang patay kada adlaw, but pasabot grabe ang stress every day. 37, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loves us.
Bisan unsay mga mahitabo sa kalibutan, kung kita magatutok kang Kristo, walay makapabulag ka nato. Muratag kanunay nga makadaog, kauban kang Kristo, mga kaigsunan, pinagi kanan higugma ka nato. 38, for I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor power, nor things present, nor things to come. Wala nining mga butanga, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Walay giladmon, walay gilapdon, walay gitason, walay kamatay, walay espada, walay mga kagamhanan, walay mga kayuhan, panalangin nga nadawat nato, nga arang makapabulag ka nato, gikan kang Kristo. Pinaagi ni tanan kita magamadaogon, mga kaigsunan. Walay makapabulag ka nato, gikan kang Jesus Christ. As what I have told you, ang atong relasyon ni Kristo, silyuhan sa balang espiritu. Kung masilyuhan sa balang espiritu, wa na'y makalangkat kaninyo, gikan sa ako mga kamot, muna giingon ni Jesus Christ. Kamong tanan nagagunit sa kamot ni Kristo, wa na'y makalangkat kaninyo, gikan sa kamot ni Kristo. Because Christ will hold your hands. Ang problema lang, kung ikaw na'y mubuhi, di pod mamugo si Jesus Christ. Busa, mga kaigsunan, Jesus did not count heaven a place to be desired while we were lost. Si Kristo wala siya mag-isip ng langit nindot samtang kita nagakahanaw. Mga tumog langit o inyong pamilya wa dito. Ellen White says heaven is dark and lonely when one of the members of your family will not be there. Mga tumog langit, inyong panimalay, inyong mga anak, inyong mga igsoon, inyong silingan, wa ninyo masultihi nga mga tuglangit. Ingon si Ellen White, si Kristo wala maghandom ang langit nindot puyan samtang kita nagakahanaw. He left the heavenly courts for a life of reproach and insult and a death of shame. He who was rich in heaven's priceless treasure became poor, that through his poverty we might be rich. Nga pinagis ang kapobrihon iyang giapilan, kitang tanan mga dato. Mga kaigsunan, we need to walk after how Christ walked in this earth. Si Kristo, mga kaigsunan, nag-antos. Si Kristo nagpaubos, nagpailob. Si Kristo ning kalibutana para lang ka malangit. Nganong dili man pug ka musundog niya na. Nganong dili man ka mutindog karong hapuna, Lord, I'm here. I will stand together with you to help prepare people for heaven. Because heaven is something na undesirable if these people around me will not be with me in heaven. Brethren, karong hapuna, ako manawagan kaninyo, kung kinsa baldinhi kaninyo mga kaigsunan, nga mo desisyon, nga magkiguban para kang Kristo, nga mubuhat kauban kaniya. Si Sister White sa Great Controversy, page 613, paragraph 2, matod pa niya, when the third angel's message closed, mercy no longer pleads for the guilty inhabitants of the earth. The people of God had accomplished their work. They have received the latter rain, the refreshing from the presence of the Lord, and they are prepared for the trying hour before them. Angels are hastening to and fro in heaven. An angel returning from the earth announces that his work is done. The final test has been brought upon the world, and all who have proved themselves loyal to the divine precepts have received the sealing of the living God. Pakahuman sa buhat, mga kaigsunan, para sa mga taong naga-sakripisyo sa pagwalis may balita sama kang Kristo. Niyan ang tungura, kaigsunan, malipay ang Diyos mo tapos sa buhat. O ikaw nga nagmatinumanon kauban kang Kristo, i-announce that you have been sealed. Nasilyuhan ka na sa balang espiritu and never to experience the crisis of faith, which is thief in the night. Mga kaigsunan,
do you stand with Christ to work with Him now? Remain standing, mga kaigsunan. Kaya ang inyong pagtindog, mao'y pagpasilyo sa balang espiritu, nga kining atong commitment karon tinud-anay, og dili na ta mawala pa gikan kang Ginoong Hesus. Let's focus our eyes and our mind to Jesus Christ. Samtang mag-awit ang Royal Descendants Choral, dare to stand. Remain standing, please. Until nga si Pastor Mario de Gracia will offer the commitment prayer. Akong gi-invite Pastor de Gracia din sa tabangan.
sa atong commitment prayer. Atong itugyan, atong kagulingon ngadto sa Dios, atong pasalamatan ang Ginoo sa tibok nga adlaw, sa mga inspiration, sa mga pulong atong na saluhan espirituhanong pagkaon gikan sa buntag hantod nining kapon. Atong mangluhod kita igsoon sa diin man kita ngaymutang mga luhod kita. Amahan nga balaan, tuburan sa grasya o kaluoy, ninintaknaw Dios ania kami, piniko among mga tuhod timaan, nga kami adunay daghang kakulangon sa imong atubangan. Salamat sa imong mga pulong nining adlaw among nabati. Nga kini nagahatag kanimo dugang inspiration, dugang kadasig, dugang kalig-on sa among pagtug pag-alagad kanimo. Alang sa paglahutay, sa pagbarug, sa pagsuportar nining ang ministry nga imong gitugyan kanamo. Akong ginaampo o Dios nga pinagi sa imong balaang espiritu magagiya kanunay sa among tulutag sa kakinabuhi. Sa among pagkinabuhi ibabaw sa yuta nga diin pinaagi kanimo o Dios among mabatnan ang dugang pagayod nga pagkamalaw tayon taliwala sa dagkong mga pagsulay, krisis sa kinabuhi, krisis sa pagtuo, krisis sa maing panglawas tungod sa sistema sa among kalibutan karon. Apan pinagi kanimo Ginoo, nabatnan namo ang kalig-on, nabatnan namo ang kadasig tungod sa imong mga pulong nga amo karong napatilinghugan nining adlaw nga kami mamauli sa among tulutag sa mga puloy-anan na inspire kami sa imong mga pulong, nadasig kami pinagis malang espiritu nga mamauli kami o Dios adunay panaad nga bagapadayon sa pag-alagad, sa pagduso sa imong buluhaton, sa pagtambang nining ministry aron siya na o Dios sa imong pagprayag kaming tanan magakalipay unya sa nitong puloy-anan ng imong gisaad. Ako, kauban ni Pastor Villaber, ingon nga mga ministros may balita, among ibayaw, among kamot, ibabaw nini kanila. Akong ginaampo o Diyos, ang ablihan tambuanan sa kalangitan, ipasagahay ang imong grasya ug kaluoy, imong balaang espiritu o Diyos. Nga ikaw sa kanunay magauban kanamo, magasupply sa among kinahanglan, nga magapanalangin sa matag pamilya, sa matag membro, sa matag kaigsunan, nga adunay kadasig sa pagsuportar sa imong buluhaton. Tungod kay among nasabtan nga ikaw haduol na gayod nga mobalik. Ang mga ilhanan nga imong gipahayag sa balang kasulatan nagakahitabo na gayod o Dios, o tabangi kami nga maandam sa imong pagbalik tungod kay ikaw nagaingon nga ikaw mo balik sama sa kawatan, hinaot nga pinagi sa imong balang espiritu magatandog, magahikap, magagiya kanunay sa among mga panumduman nga pinagi niya na o Dios, maandam kami bisag unsang orasa ikaw mo padayag, maandam kami unya sa pag-uban kanimo sa langit nung puloy-anan. Panalangini ang matag pamilya, panalangini ang ilang nakalalain paningabuhian, panalangini ang ilang may negosyo, ilang mga ilang mga trabaho, ihatag kanunay ang proteksyon sa mayong panglawas o Dios, tungod kay ang sistema sa among kahimtang sa among panahon karon nagahulga labi na sa mayong panglawas. Ikaw lamang among saligan o Dios, ikaw lamang among lauman nga pinagi nini maiway kami sa nakanlain nga mga sari sa balatian, og malig-on kami sa among pag-alaga diha kanimo, makalahutay kami bisan bagyohon kami sa dagkong pagsulay, og maayo among handom nga ang kinabuhi nga among gikinabuhi karon, ang matag panimalay nga ania karon, og ang matag membro nga nagakahiusa karon sa pagsimba kanimo, ang kalipay nga among mahiguman mahimo unta kining landong sa dakong kalipay sa langit ng puloy-anan nga imong gisahad. Og mamauli kami karon
sa tagsa ka mga puluyanan ang uban kanamo lagyo pa og ulian hinaot nga ikaw magauban pinegos bilang espiritu padagata kami sa among puluyanan ligtas sa katalagman puno sa kalipay puno sa espiritu puno sa kadasig o busog sa imong mga pulong kay kining tanan akong ginapangayo ug gitugyan sa pangalan ni Kristo Jesus nga among maluluwas amen.